pinagkukunan ng impormasyon, nakita ang panyo na may dugo ni Mang Canor at, hindi magkamali, pati na rin ang dugo ni Atty. Alon. Hindi ba't nakakapagtaka ito? Alam nating lahat na pilit pa ring itinatanggi ni Atty. Alon ang anumang kinalaman niya sa pagkawala ni Mang Canor. Pero sa totoo lang, siya mismo ang may kagagawa nito. Siya ang pumatay. Pero bakit parang ligtas siya sa lahat ng ito? Ang sagot, si Vivian, Paco at Menard. Itong tatlong ito ang responsable sa paglilipat ng bangkay ni Mang Canor sa ibang lugar. Kaya nang hukayin ito ng mga Soko, scene of the crime operatives, wala silang natagpuan kahit ano. Malinis. Walang marka. Walang kahit anong bakas na magtuturo kay Atty. Alon. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, mas malaking problema ang nakaabang sa kanya. At sa pagkakataong ito, mukhang hindi na siya makakaligtas. Ginagamit ngayon ni Vivian at Paco ang bangkay ni Mang Canor bilang pinakamalaking alas laban kay Atty. Alon. Kung dati ay hindi nila magawang singilin si attorney sa kanyang napakaraming pagkakautang sa kanila, ngayon ay hawak nila ang kanyang kapalaran. Kailangan niyang magbayad, hindi lang ng utang na pera, kundi pati ng utang na buhay. Bilang babala, sinabi ni Patricia kay Atty. Alon na kung hindi siya magbabayad, isisiwalat nila sa mga kapulisan kung saan nila itinago ang bangkay ni Mang Canor. Sa takot ni Atty. Alon, halos mawalan siya ng uliran. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Gigil na gigil siya sa sitwasyon, lalo na sa mga banta ni Patricia. Pero sa kabila ng kanyang takot at galit, alam niyang hindi siya maaaring umatras. Ang hindi niya alam, mas malala pa ang mga plano ni Vivian at Paco. Sa bawat hakbang ni Atty. Alon, sinusubaybayan siya ng dalawa. May mga litrato. May mga video. Lahat ng kilos niya ay dokumentado. At kapag nagkamali siya ng galaw, isang pindot lang ang kailangan para tuluyan siyang malubog sa kahihiyan at kaso. Sa mga sandaling ito, tila ba napasok si Atty. Alon sa isang larong hindi niya kayang kontrolin. Samantala, si Patricia, ang tila naging tagapamagitan ng dalawang panig, ay may sarili ring agenda. Hindi lang ito usapin ng pera. Para kay Patricia, ito ay personal. Isa siyang dating kaibigan ni Mang Canor at hindi niya mapapatawad ang ginawa ni Atty. Alon. Sa bawat pagkilos niya, nararamdaman ni Atty. Alon ang bigat ng galit na pilit niyang tinatakasan. Sa isang madilim na gabi, habang nasa kanyang opisina si Atty. Alon, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang tawag. Sa kabilang linya ay isang boses na malalim at malamig. Atty. Alon, kumusta ang gabi mo? Sana inag-enjoy ka sa iyong kalayaan. Pero nais ko lang ipaalam na hindi ito magtatagal. Kung ako sa iyo, maghanda ka na. Dahil ang bayad sa kasalanan ay laging may kasama. Nagising ang takot sa puso ni Atty. Alon. Napatingin siya sa paligid, tila ba may mga matang nakamasid sa kanya. At hindi siya nagkakamali. Sa labas ng kanyang opisina, isang itim na sasakyan ang tila nakaparada. Hindi gumagalaw, ngunit naroroon lang. Nagmamasid. Nang lumapit siya sa bintana upang alamin kung sino ang nasa loob, biglang bumukas ang headlights nito at mabilis na umalis. Naiwan si Atty. Alon na nanginginig at pinagpapawisan. Habang papalapit ang araw ng paghukom, lalong umiinit ang laban. Sa isang banda, si Vivian, Paco at Patricia na tila mga aninong handang wasakin ang buhay ni Atty. Alon. Sa kabilang banda naman, si Atty. Alon na pilit hinahanap ang paraan upang makawala sa masalimuot na sitwasyon na ito. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May dumating na bagong ebidensya sa mga kapulisan, isang liham na nagsasabi kung nasaan ang bangkay ni Mang Canor. Ang tanong, sino ang nagpadala? Si Vivian ba? Si Paco? O baka si Patricia? O may iba pang taong nasa likod ng lahat ng ito? Maghanda kayo, mga kaibigan. Ang susunod na kabanata ng kwento ay mas kapanapanabik, mas nakakakilabot at mas magulo. Walang makakataka sa mga anino ng nakaraan at sa bandang huli, ang hustisya ay darating, ngunit sa anong paraan?